promise nung pumunta nga kami kila Ate Noemi, grabe, nung kinagabihan nag-party-party talaga kami. Tapos yung kapatid kong si Vince talaga naman, hindi na naalis sa kanya yung mic. Ano ba naman kasi, broken, kaya naman ito nag-e-emote dito, juice ko po. Maya-maya nga, dumating na rin yung daddy ni Kyle, kanina pa rin kasi talaga nila iniintay yan. Ay ginagawa nga siyang motor at kailangan niya na nga kasi talagang tapusin yun. Kaya naman sabi niya nga sa amin, hahabol na nga lang daw talaga siya. Tuwang-tuwa na nga sila kuya at nagpalakpakan kami dahil dumating na nga yung daddy ni Kyle. Paano ba naman kasi kaninang-kanina pa nga talaga yan? Medyo maaga din kasi talaga kaming pumunta dito pero siya anong oras na nga nito? Parang 7:30 na nga talaga. Maya-maya kumanta na nga din si kuya dito at naalis na nga sa kapatid kong si Vince yung mic, juice ko po. Sila Kyle, Ella at mga pinsan nga nila, hindi na pala namin sila pinalabas ng bahay. Latag na nga lang si Ate Noemi ng kama nila dito, tapos miga na nga lang sila dyan habang nagse-cellphone, naglalaro, tapos nanonood ng TV. Si Ella naman, nag-iisa nga dito sa kwarto nila habang nagse-cellphone dahil maingay nga daw doon sa may sala nila. Ano ba naman kasi, nagkukulitan nga din talaga sila Kyle doon sa may sala. Kakauwi-uwi lang kasi talaga ni Kuya Russell nito, kaya naman ito sa wakas nagkasama-sama nga ulit talaga kaming magkakapatid. Easy nga sa mga trabaho, tapos yung mga bata naman may mga pasok nga. Kaya naman Friday nga ng hapon, pagkatapos ng school ng mga bata at ng work office, pumunta at nagkita-kita nga talaga kami dito kila Ate Noemi. Dahil dito talaga kami madalas pumupunta at tumatambay. Kompleto nga talaga kaming lahat dito. Paano ba naman kasi nag-live nga din talaga dito si tatay. Kasi sinabi nga namin na uuwi si Kuya Russell pero dapat hindi namin sasabihin para nga surprise siya katulad ni Iya pati na rin ni Kyle. Naisip nga namin na hindi pala masusurprise si tatay. Paano ba naman kasi meron nga siyang pasok. Pag sinabi namin makakapag-live pa siya at hindi talaga biglaan yun. Pagkatapos nga ni Kuyang kumanta, binigay na nga ulit dito sa kapatid kong si Vince. Tapos si tatay naman yung sumunod. O diba? Yung mga kapatid at tatay ko, mga singers talaga yan, juice ko po. Syempre, hindi pwedeng walang dancer dyan. Pati na nga rin si Kuya at tumungtong pa nga yan sa upuan, juice ko po. Mas lasing pa yata si Ate Noemi sa mga umiinom kahit hindi naman siya umiinom, juice ko po. Nandito lang naman kami sa tabi nila habang kumakanta tapos nag-uusap-usap nga. First time ko nga lang din talagang makita si Kuya Russell na kumanta na ibang song. Ano ba naman kasi, dati nga ang lagi niyang kinakanta lakla. Pero ngayon, hindi na talaga. Kung nagpa-party-party nga kami ditong mga matatanda sa labas, nagulat ako pagpasok ko dito sa loob, nagpa-party-party na rin pala sila Kyle, juice ko po. Maya-maya nga pagkapasok ng Tito Russell at Tita Mega nila, biglang ang umiyak si Iya. Ano ba naman kasi, may tumulak nga daw sa kanya, juice ko po. Nung nagsorry na nga sa kanya yung nakatulak, naging okay na nga sila. Lumabas nga ulit ako, tapos maya-maya, unti-unti kong binubuksan yung pinto dito. Kasi kapag pumapasok ako sa loob, bigla na lang talagang tumatablag si Kyle magsayaw. Katulad nga nito, hindi katulad kanina, nung nasa likod ako, grabe talaga siyang umindak, juice ko po. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!